may hawak ka na pera na 1 million at balak mo itong ipatayo ng bahay. Ang tanong, gaano kalaking bahay ang magagawa ng 1 milyon mo? So, yan yung pag-uusapan natin sa video ito. So, welcome kayo guys sa YouTube channel natin. At balikan natin ang tanong. Gaano kalaking bahay ang magagawa ng 1 milyon mo na budget? So, bago natin sagutin yan, nananyahan ko kayong mag-subscribe sa YouTube channel natin para kung may mga bago tayong video tutorial, ma-update agad kayo. So, ang estimate natin na bahay ay rough finish lang muna. Rough finish lang, okay? Pag sinabing rough finish, concrete finish lang ito. Ibig sabihin, ang kasama lang dito is may palitada sa loob at labas. May mga bubong na siya, pwedeng gumamit ka ng Riptide o long span na bubong. Siyempre, complete accessories yan. Gutter, fascia, ridge roll, complete na yan. So, safety na yung bahay mo. Pero, hindi dito kasali, sinislimit natin yung mga pinto, mga bintana, mga lababo, inidoro. So, hindi kasali yan doon. Sigurado, wala pang pintura yan. So, rough finish lang muna. Pero pwede mo na siyang tirhan. So, kung gusto mo na siyang tirhan, bili ka muna ng mga ordinary na pinto, mga bintana. Ganun din, ordinary muna na mga inidoro ang gagamitin mo. So, yan lang yung kasali doon sa ini-estimate natin. So, wala pang tiles to ha. Wala pang tiles to. So, rough finish. So, gaano kalaking bahay ang magagawa ng 1 milyon mo? So, ayon sa kalkulasyon natin at sa experience din natin, pag ganitong finish, kayang-kayang gawin ng 1 milyon na budget mo ang 85 square meter to 95 square meter na bahay. So, malaki-laki yung area nito. 95 square meter yung maximum, malaki noon. So, kaya nitong tumira yung kahit na mga 6 na tao. Pagpalagay mo na may 4 na kwarto ito. So, kaya rin ito yung 4 na kwarto dito sa area na to na 85 to 95 square meter. So, kahit malaki yung pamilya mo, kasya rito. Kung extended yung pamilya mo, kasama yung lolo't lola, kasya pa rin. Diba, may 3 kang anak, okay yun. Kasyang-kasya kayo dyan kahit may tig-1 kwarto pa kayo. So, yan yung kayang-kayang gawin ng 1 milyon na budget mo kung magpatayo ka ng bahay. Ang area niya is 85 to 95 square meter. So, rough finish ang pinag-uusapan natin. So, pag ganitong finish, halos 50% pa lang ito. 50% pa lang ang nagagawa natin sa finish na ito. So, malaki-laki pa yung kailangan mong budget para mapuli finish mo ito. Bibili ka pa ng tiles, pintura sa loob at labas, mga wiring, mga ilaw. So, sink na standard na sink doon sa lababo mo. So, kung may bar counter ka pa, yan, cabinet sa kwarto mo, sa mga lababo mo, sa nakahang cabinet o sa ilalim ng lababo mo. O iba pa na kailangan mo dyan sa bahay mo para maging totally finish mo siya. So, 50% pa lang to. Ibig sabihin, maglalaan ka pa nito para ma-fully finish to ng mga mahigit 1 million pa. So, kung gusto mo naman na fully finish ang ipapatay mong bahay, halimbawa may 1 ka lang na anak, 2 anak, so maliit lang na area ang magagawa ng 1 million mo. Mga 40 to 50 square meter lang ang magagawa dito. Hindi natataas doon sa 50 square meter ang magagawa ng 1 milyon na budget mo. Pag fully finished na yung ipapagawa mo. So, rough finish kasi yung in-estimate natin. So, malaki-laki siya. At nasabi ko na, pwede mo siyang konti-untiin nila kung makaipon ka na ulit. Pero matitirhan mo na siya. Diba? Halimbawa, una mong pagandahin yung kitchen mo muna.
pinturahan, kitchen at dining mo, pinturahan mo, bilhin mo na lahat doon. So, pag nagka-under budget ka, yung isang kwarto muna, o, tapos sunod naman ang kwarto, so sa sala, sa bathroom mo, hanggang sa matutali finish mo yung buong bahay mo. So, kung ako pagpiliin, itong 95 square meter na ang ipapagawa ko. In case na lumaki yung pamilya ko, malaki na yung bahay ko. So, yung 1 million natin na budget, pwede pa yung bumaba kung ang mga materyales sa lugar nyo ay mas mura. So, ang in-estimate ko kasi dito, mga standard na presyo yung binasihan ko dito. Pero sa totoo lang, may mga lugar na mas mababa talaga ang presyo. Halimbawa, may mga buhangin na nabibili mo lang yung 1 cubic na 700. So, pag malapit ka kasi doon sa mga kinukuhaan mo, mura yung buhangin. Pero pag malayo, dumudobli yun. Sa ibang lugar, dumudobli yun na ang buhangin ay magiging 1,400. Saka yung graba mo magiging 1,600. So, dumudobli. Depende sa lugar. Kaya nga, kung mababa ang presyo ng materialis sa lugar mo, bababa pa yan sa 1 million. So, depende rin sa mga kontraktor na gagawa. May mga kontraktor na hindi talaga tumataga ng mataas na presyo. Pero may mga kontraktor naman na halos overpricing na sila. So, yan. So, hindi natin maiwasan yan. Kaya, nasa sa inyo kung sino yung mag-canvas kayo. Lumbawa, sa mga nangungontrata dyan, canvas kayo kung sino pinakamababa sa kanila. Pwede nga ikaw mismo magpresyo sa kanila. So, tatawad naman yan sila. Ganun. At pwede ka mamili na sa kanila kung sino yung pinakamababa na naniningil na mga kontraktor dyan sa inyo. Para mas makatipid ka. Mababa pa sa budget na 1 million mo. So, ayan. Sana nakatulong tong video sa inyo. So again, huwag niyong kalimutan i-like ang video natin at i-subscribe.